Story time. So nakita ko si Zoe, nandun siya sa kwarto ng kuya niya. Ang eksena ng magkuya, nagbabrowse sila sa cellphone nila pero iisa lang yung tugtog ng pinapanood nila paulit-ulit. Isang kanta from Billie Eilish, tapos yung isa hindi ako familiar pero sad song din. Nung una parang happy pa ako kasi nakita ko nagbabanding yung magkapatid, 'di ba? Para sa isang nanay masaya 'yon. Pero maya-maya parang napansin ko ang lungkot na ng itsura nila, lalo na si Zoe, parang teary-eyed na siya, na parang apektado siya dun sa napapanood niya, na si Kuya JL naman, talagang serious face lang siya, tutok na tutok dun sa cellphone, kung ano man yung pinapanood nila. Nasa door ako noon, naghahati yung decision ko kung papasok ba ako, makikisali ako doon, makikiepal ba ako, na ano yan, ano yung pinapanood nyo? Or hahayaan ko silang magkapatid na magbonding, kasi 'di ba, syempre medyo malaki yung age gap nila. Minsan lang yung mga ganung moments na talagang seryoso silang nanonood ng iisang palabas at one time. Talagang hinahayaan ko sila pag ganun eh. Kasi nag-i-enjoy nga ako. Parang happy yun for me. Yung nagiging close sila. So, sabi ko, hayaan ko na lang muna. Tapos mamaya, magsa-search na lang ako nung tunog na yun. Yung, ganyan. So, eto na, sa aking pag-iimbestiga, yung pinapanood nila na sad sila, pink toad moments. Dun pala sila shocked and affected na affected. Di nila akalain na pwede palang mangyari yon sa tunay na buhay. Kasi yung mga anak ko, nagtataka yan kapag nakakabasa sila na sana dyan na lang ako nakatira sa inyo. Sana your mom is my mom. Nagtataka sila kasi hindi nila matanggap sa isip nila na hindi lahat ng tahanan masaya, hindi to normal yung naranasan namin, yung araw-araw masaya, hindi normal. Hindi nila expected na may mga bata o may mga tao na araw-araw nagsistruggle with their relationship sa mga kasama nila sa bahay. Kung mababa yung luha mo, huwag ka nga manood.